Mga bata, oras na para sa klase natin sa asignaturang Pilipino. Bagong araw, bagong aralin. Ako si Teacher Rick, ang inyong magiging guro ngayong araw. Gusto nyo bang tumula? Tara, samahan nyo ako. Plantito, plantita ako. Dahil sa pandemya, nagkaroon ng GCQ. Paglabas ng bahay, di pinayagan ako. Upang di mainip sa aming bahay kubo, pagtatanim inatupag, naging libangan ko. Paggising sa umaga, pupunta sa bakuran. Saglit tititigan ang aking halamanan. Kukuha ng pandilig, gayon din gagamasan. Pagtatanim pag-aalaga, aking ginigiliwan. Mula sa ating tula, ano ang naging dahilan ng pagkakaroon ng GCQ? Tama! Ang dahilan ng pagkakaroon ng GCQ ay pandemya. Ikalawang tanong, ano ang ginawa ng nagsasalita sa tula upang hindi mainip sa bahay? Mahusay! Ang pagtatanim ang ginawa niyang libangan upang hindi mainip sa bahay. Sa inyong palagay, ano ang magiging epekto ng pagkahilig sa paghahalaman ng nagsasalita sa tula? Tama! Hindi na siya maiinip sa bahay at maaari pa siyang kumita. Ito ang maaaring kalabasan ng pangyayari sa tula. Lilinangin natin ngayon ang kasanayang pampagkatuto na pagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng pangyayari bago, habang, at matapos ang pagbasa. Mga bata, kapag pumupunta kayo sa kagubatan, ano ang napapansin ninyo? Sa kagubatan, nakaririnig tayo ng mga huni ng ibon. Nakakakita tayo ng iba't ibang uri ng halaman at puno. Ngunit ang iba ay putol na at wala ng buhay. Bakit kaya? Sa pag-aaral natin ngayon, ay kayo ang inaasahang makapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang, at matapos ang pagbasa. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Buksan ang isipan, panoorin, at suriin natin ang bawat pangyayari sa kwentong Ang Kagubatan. Tara, samahan niyo ako. Ang mga kagubatan ay unti-unting nakakalbo. Walang ingat ang ginawang pagpuputol sa mga puno. Patuloy ang pagsasagawa ng sistemang kaingin. Patuloy ang pagsunog ng mga kaingero sa kagubatan. Ginawa nila itong lupang mapagtataniman. Unti-unting gumuguho at nawawala ang matabang lupa. Dahil dito, wala nang makapitan ang mga sumisipsip sa tubig sa kabundukan kapag umuulan. Napipigil nito ang pagguho ng lupa at pagbaha sa mababang lugar. Dapat tayong makiisa sa pagpapanatiling malinis at luntian ng kapaligiran. Labanan ng polusyon sa tubig at hangin. Isipin ang mundo at ang kalagayan ng susunod na salinlahi. Iligtas natin ang ating kalikasan upang matamo ang pinapangarap na mundo sa hinaharap. Mga bata, may inihanda akong mga tanong mula sa tekstong inyong narinig. Kung patuloy ang pagsunog ng mga kaingero sa kagubatan, ano ang mangyayari sa gubat? Tama! Makakalbo ang mga gubat. Ano ang mangyayari kung wala nang makapitan ang mga ugat ng puno? Tama! Tutumba ang mga puno at guguho ang lupa. Ano ang dahilan at unti-unting nakakalbo ang mga gubat? Magaling!
dahil sa mga taong nagtotroso at nagkakainin. Kapag patuloy ang pagguho ng lupa, ano ang mangyayari? Napakahusay mo! Maaaring mawasak ang tirahan ng mga tao, mawala ng kanilang kabuhayan at maaari ring ikamatay. Dapat tayong magkaisa sa pagpapanatiling malinis at luntian ng kapaligiran. Ano ang mangyayari kung susundin natin ito? Mahusay! Mababawasan ang polusyon sa kapaligiran. Makakalanghap tayo ng sariwang hangin at mababawasan ang maaaring magkasakit. Nahulaan mo bang lahat ang mga sagot sa ating katanungan? Magaling! Binabati kita! Ngayon naman ay may babasahin akong sitwasyon. Isusulat nyo ang sagot ng inyong palagay o hinuha sa bawat pangyayari. Unang sitwasyon. Pagka-uwi ni John Ray mula sa paaralan ay dumiretso kaagad siya sa bahay ng kanyang kaklase upang maglaro ng video games. Sa paglalaro ay hindi namalayan ni John Ray na takip siling na. A. Matatakot siya sa pag-uwi. B. Mag-aalala ang kanyang mga magulang. C. Pagagalitan siya ng kanyang mga magulang. D. Matutuwa ang kanyang mga magulang sa kanyang pag-uwi. Tama! B. Mag-aalala ang kanyang mga magulang. Ikalawang sitwasyon. Maagang naulila sa ina ang tatlong magkakapatid. Nasa ika-6 na baitang ang panganay. Palaging malungkot ang kanilang tatay. Hating gabi na kung umuwi at lasing pa. A. Inaway nila ang ama. B. Matutuwa ang magkakapatid. C. Maiisipan nilang humingi ng tulong sa pamahalaan. D. Magkakaroon ng malaking problema ang magkakapatid. Mahusay! D. Magkakaroon ng malaking problema ang magkakapatid. Ikatlong sitwasyon. Maagang gumising si Angelica dahil unang araw ng pasukan. Subalit biglang bumuhos ang malakas na ulan. A. Matutulog na lamang siya. B. Hindi na siya papasok ng paaralan. C. Susuungin ang napakalakas na ulan. D. Hihintaying tumila ang ulan at hihingi ng paumanhin sa guro kung bakit nahuli sa klase. Magaling! D. Hihintaying tumila ang ulan at hihingi ng paumanhin sa guro kung bakit nahuli sa klase. Ika-4 na sitwasyon. Pagkatapos ng Enhanced Community Quarantine, ECQ, sa kanilang lugar, parang mga kabute na nagsulputan ang mga tao sa lansangan. Gala dito, gala doon. Hindi inalintana ang bilin ng gobyerno na social distancing. Palagi magsuot ng mask at huwag munang lalabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Ano ang susunod na mangyayari kung patuloy na pasaway ang mga tao? A. Maraming tao ang sasakit ang tiyan. B. Maraming tao ang magugutom. C. Maraming tao ang manghihina. D. Maraming mahahawahan ng sakit na COVID-19. Tama! D.
maraming mahahawahan ng sakit na COVID-19. Ikalimang sitwasyon, ang mga tao sa barangay nila ay mahilig magtapon ng basura. Tapon dito, tapon doon. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang lugar? A. Gaganda ang kapaligiran. B. Matutuwa ang mga basurero. C. Lalago ang mga tanim sa paligid. D. Dadami ang mga insekto na maaaring magdala ng mga sakit sa tao. Magaling! D. Dadami ang mga insekto na maaaring magdala ng mga sakit sa tao. Napakahusay! Nakuha nyo ang wastong hinuha sa mga pangyayari. Ang pagbibigay ng hula o palagay ay pagbibigay ng hinuha sa mga pangyayari sa binasang sitwasyon o isang paraan ng pagsasagawa ng mapanuring pangunawa. Mga bata, ating palalawakin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang hinuha sa bawat pangyayaring aking ilalahad. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Galingan ninyo! Unang pangyayari. Gumising ng maaga si Vincent. Naligo, kumain, nagsipilyo at nagbukas ng kanyang laptop. Siya ay A. Papasok sa paaralan. B. Dadalo sa online class. C. Magbubukas ng online game. D. Manonood sa Netflix. Mahusay! B. Dadalo sa online class si Vincent. Ikalawang pangyayari. Kumuha ng palanggana si Aling Lita. Hiniwalay niya ang mga puti sa may kulay na damit. Nilagyan ng tubig at sabon ang palanggana. Ano kaya ang susunod na gagawin ni Aling Lita? A. Isasampay ang mga damit. B. Maglalaba ng may kulay na damit. C. Unang lalabhan ang puting damit. D. Babanlawan ang mga damit na iba-iba ang kulay. Magaling! C. Unang lalabhan ang puting damit. Ikatlong pangyayari. Uminom ng mainit na kape si Bob nang madaling araw. Kinuha niya ang lambat at nilabas ang bangkang demotor. A. Maliligo sa dagat. B. Mag-iigib ng tubig. C. Maglalayag siya upang mangisda. D. Mamamasyal sa karagatan upang makalanghap ng sariwang hangin. Tumpak! C. Maglalayag siya upang mangisda. Ikaapat na pangyayari. Tuwing hapon, nagwawalis ng bakuran si Tony. Subalit ng hapong iyon, hindi siya nakapaglinis dahil tinawag siya ng kanyang ina at pinakuha siya ng kagamitan sa paghahalaman. Ano kaya ang gagawin niya? A. Magsusunog ng mga basura. B. Gagawa ng plat para taniman. C. Maglilinis ng palikuran ng paaralan. D. Magrerepaso para sa paligsahan. Tama! B. Gagawa ng plat para taniman. Ikalimang pangyayari. Si Justin ay naghahanda ng iluluto. Ang mga sangkap ay itlog, asin, mantika, sibuyas, at kamatis.
Ano kaya ang lulutuin niya? A. Hot cake. B. Scramble na itlog. C. Nilagang itlog. D. Sunny side up na itlog. Magaling! B. Ang wastong sagot, scramble na itlog. Binabati ko kayo sa inyong ipinakitang husay sa ating aralin. Para sa ating karagdagang gawain, basahin nyo ang mga pangyayari at ibigay ang hinuha sa bawat isa. Panuto, basahin mo ang mga pangyayari at isulat mo ang sagot sa sagutang papel ang mga hinuha sa bawat pangyayari. Natapos at napagtagumpayan nyo ang aralin. Sana'y naiwan sa inyong isipan ang lahat ng mga napag-aralan natin sa pagbibigay hinuha. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, si Teacher Rick. Paalam!